Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. So ngayon dumating na tayo sa qira'ah, yung pagbasa. So ngayon isa-isahin na natin inshallah na enumerate natin nung nakaraan yung iba't ibang mga pakinabang sa pagbabasa. Meron pang hiwalay na chapter yung Kayfiyatul Qira'ah. Hiwalay na chapter pa ito. Kaya panimula pa lang itong tinatalakay natin tungkol sa pagbabasa. Tapos pagkatapos ng qira'ah, ito ng kitaba, pagsusulat. Kasi mas advanced na skill sa language, kahit anong language yung pagsusulat. Mas advanced na yan eh. Sa mga language, mauunang matututunan yung pagpakikinig at pagsasalita. Diba? Bawa tayo. Pwede na, kapagsalita tayo konti-unti. Ilocano, ano. Pero pag magbabasa na, minsan mahirapan tayo, basahin natin dyaryo, Ilocano, di ba? Mahirapan na tayo. Mas lalong mahirap magsulat. Mas lalong mahirap magsulat. So dito sa qira'ah, yung una nga, al-ajru wa thawabu minallahi ta'ala idabtaga al-qari' wajhallahi ta'ala bikiraatihi lil Qur'ani was sunnati wal ilmi an-nafi. Magkakamit daw ng gantimpala insyaallah mula kay Allah ang sino mang nagbabasa na naghahangad ng kaluguran ni Allah sa kanyang pagbabasa ng Qur'an, ng sunna at anumang kaalaman na kapakipakinabang. So anumang binabasa niya na magdudulot siya na magkamit ng kaalaman, may gantimpala inshallah. Pero syempre, yun nga, pwede ba yung Muslim magbabasa ng mga aklat na hindi naman Islamiko? O not necessarily un-Islamic, non-Islamic kumbaga. Ba mga nobela? Pwede naman, inshallah, kung meron pa siyang bakanting oras. Ano lang, recreation lang, kumbaga. Hindi yung gugugulin niya yung mas mahabang oras niya doon. At actually, maaaring mapapaloob pa rito ngayon yung di ba ngayon uso na yung audiobook. Papakinggan mo yung libro. Yung libro, may nagbabasa. Tapos papakinggan mo yung pagbasa ng libro. So sa parehong konteksto ng pagbabasa, maaaring ganun din yung pakikinig ng audiobook. Maaaring ganun din yung gantimpala niya, inshallah. Sa pagkakamit ng kaalaman, ha? Kasi kung yung Quran, kumbaga nabanggit kasi rito yung gantimpala sa pagbasa sa Quran at yung iba pang mga pwedeng basahin, may gantimpala. Pero syempre, natatangi pa rin ang gantimpala ng pagbabasa ng Quran. Ang bawat letra nito ay mayroong gantimpala, inshallah. Na hindi katulad sa sunnah, kahit hadith qudsi pa yon, ang gantimpala nito ay hindi magiging katulad ng gantimpala ng Quran. At yung kaalaman na makukuha sa mga aklat, ganun din, may gantimpala, inshallah. Pangalawa, biha yutalakkal ilmu. Sa pamagitan nito ay nakakamit ang kaalaman, inshallah. Pwede kang matuto, nakikinig ka lang, dumadalo sa mga aralin. Pero mas lalawak ang iyong kaalaman, inshallah, sa pamagitan ng pagbabasa. Kasi hindi naman lahat may tuturo ng tagapagturo. Kasi limitado yung oras. O yung nagtuturo, limitado ang kanyang kaalaman. Pero yung aklat, nababasahin mo na inakda ng mas maalam pa kaysa doon sa guro mo. O di, mas maganda. Makadagdag ng iyong kaalaman, inshallah. Kasi kahit naman yung mga nagtuturo, nagbabasa din. Kahit sila ay nagbabasa din, alhamdulillah, lalong-lalo na kung yung mga aklat, nababasahin mo yung mga pangunahing aklat sa Islam. Mga aklat ng tafsir, mga aklat ng paliwanag sa mga hadith, aklat ng fiqh at iba pa. Sa pamagitan nito, makakamit mo ang kaalaman, inshallah. Wa yatazawwadul muslim fi kulli takassusin yargabu at tawassu fihi. Sa pamagitan ng pagbabasa ay nagkakamit ang kaalaman o nagkakamit ang Muslim ng kaalaman
na espesyal na hinahangad ng Muslim na magpalalim dito. Kasi maaring yung nagtuturo, di ba? Ang matuturo niya lang talaga yung mga general na mga impormasyon. Pero kung mga specific na impormasyon, dahil sa limitadong oras, maaaring hindi ninyo mababanggit yun. At yun ay makakamit mo sa pamagitan ng pagbabasa ng mga libro, inshallah. Sa pamagitan ng pagbabasa ng mga libro, inshallah. Actually nga, lalo na sa panahon nga ngayon, meron ng audiobook. So yung audiobook, papakinggan mo lang yung mula sa cellphone. Kahit nagja-jogging ka, halimbawa, nagja-jogging ka, tatrabaho ka. Ganun, magkakamit ka ng kaalaman. Ganun ginagawa ko eh. Nagsasaing ako, nakikinig ako lecture. Gagawa ng leather, may kinig ako lecture. Yung magamit natin yung oras natin, inshallah. Meron ngang scholar noon nakalimutan ko yung pangalan niya. Talagang di ba wala namang cellphone noon audio recorder o player. Sa sobrang pagmamahal niya sa kaalaman, minsan habang naglalakad sila, pinapabasa niya yung anak niya ng libro, ng malakas na naririnig niya. Minsan nasa loob na siya ng CR Yung anak niya nagbabasa ng libro ng malakas. Pwede naman yun, nasa labas naman yung nagbabasa So nakikinig siya. Ganun niya pahalagahan ng kaalaman. Bawal kung nasa loob ka ng CR, ikaw magbabasa. Pero yung nakikinig ka, may nagpe-play na Quran sa bahay mo, nag-CR ka, walang problema na marinig mo yun. Ang problema, i-play mo yung Quran sa loob ng bahay mo. Sa loob ng CR. Yun ang problema. Ang problema yung i-play mo yung Quran sa loob ng CR. So, sa pamagitan ng pagbabasa, ngayon, ilalagay na kasi natin ito sa konteksto na. Yung mga audiobook kasi, pwede na siyang maihanay dito Yung libro binabasa, buong libro binabasa. Tapos, pinakikinggan mo lang. So, pwedeng yung mapapaloob na yun dito Parang meron na nga ngayon Kasi may AI naman na, di ba? Pwedeng isasalang mo lang sa AI yung yung PDF, yung kopya ng libro. Tapos babasahin na yun ng AI. Mamimili ka pa ng boses. Kaninong boses yung gusto mo. Di ba? So, pwedeng meron na yun ngayon. Pero hindi ko pa sinusubukan yun kasi meron naman ako mga audiobooks din. So, yun na yung pinapakinggan ko. YouTube. Marami naman sa YouTube. Pangatlo, ang pagbabasa ay wasilatun lil ittila'i ala akhbaril alam wa ahdathihi al muhimma abro qira'ati suhuf wal majallat. Sa pamagitan ng pagbabasa ay nagkakaroon tayo ng idea sa mga balita na internasyonal o nangyari sa iba pang mga bansa at mga mahalagang kaganapan dito sa pamagitan ng pagbabasa sa mga pahina, tinutukoy dito yung suhuf, yung mga dyaryo, at majallat, mga magazine. Sa pamagitan ng pagbabasa mo ng dyaryo, kahit yung mga yun, di ba? Not necessarily Islamiko naman yung dyaryo. Pero dahil sa pagbabasa mo ng dyaryo, nakikita mo yung balita. Dahil nga, ngayon, lahat ng TV networks, may YouTube na rin. Pati mga programa sa balita, may YouTube na rin. Pero iba pa rin yung pagbabasa talaga Iba yung pakiramdam ng binabasa mo yung balita. Iba. Dahil nga yung bahagi ng utak natin na gumagana kapag nagbabasa, iba sa bahagi ng utak na gumagana kapag tayo ay nanonood o nakikinig. Iba pa rin yung experience. Alhamdulillah. Pangapat, annaha sababun lima'rifati akhbaril umam al-madiyah. Sa pamagitan ng pagbabasa, nalalaman natin yung mga nangyari sa naunang mga nasyon. Yan, pag nagbabasa tayo ng kasaysayan, lalong-lalo na. Sa Quran, may mga nababanggit na kasaysayan ng naunang mga umma. Pero syempre, malawak naman na ngayon ang siyensya ng archaeology. Sa maraming mga archaeologists ngayon, pinag-aaralan nila yung mga naunang mga sibilisasyon. At yun nga, natagpuan nila yung mga lugar ni Saleh, yung Madain Saleh, lalong-lalo na dito sa may Saudi Arabia, yung tinatawag nilang Al-Ula. At yung mga katulad nito na mga iba't iba pang mga
nasyon doon sa Jordan, yung tinatawag nilang Petra. Petra, ibig sabihin doon, Greek kasi na salita yun eh. Ibig sabihin bato. Yun yung mga bahay nila, inukit nila sa bato. Yung bato na, yung nakwento ko nung nakaraan. Pinanood ko yung documentary minsan. Yung bundok na bato, yan, ganyan na bato, katulad yan sa atin. Inukit nila yun, sinsil nila yun. Pero napakaganda ng pagkakasinsil, diretsong-diretso yung yung poste. Akala mo pinalitadahan eh. Wala namang grinder doon, para mag-grinder nila yun. Paano nilang nagawa yun? Talagang So dahil doon, yumabang yung mga tao na yun. Yung nasyon ni Saleh, yung nasyon ni Hud, at yung nasyon ni na Shuaib, at iba pa mga propeta. Lalo-lalo ni mga Arabo, na kasi sila yung mga nakatira sa mga lugar na to eh. Yung mga propeta ng mga Arabo, hindi nila sineseryoso. Lalong-lalo na kapag nagbababala sila tungkol sa sakuna. Kasi kumpiyansa sila sa bahay nila eh. Isip na yung bahay ko, bato to, buong bundok ito. Nandun sila sa loob ng bundok, andun yung bahay nila. Anong wawasak dito? Diba? Sa kayabangan nila, anong wawasak dito sa bahay ko na to? Ayun nga, ginawa ni Allah. Hindi nga dumating sa kanila yung bagyo. Hindi dumating sa kanila yung tsunami o tornado. Kasi kahit buhawi yung darating sa kanila, hindi sila maapektuhan, posibleng protektado pa rin sila eh. Kasi nasa loob sila ng bundok, tapos bato pa yung bahay nila, bato na inukit. Ngayon ang ginawa ni Allah, nagpadala ng sayha, sigaw o pagsabog. Sigaw o pagsabog. Eh kahit saan lulusot yun eh. Yung tunog, malakas na tunog, yun ang kinamatay nila. Malakas na tunog. At sa mga pag-aaral nga ngayon, meron nga talagang epekto sa tao yung tunog eh. Kung napanood niyo yung unang tagal ng pelikula, hindi pa ako Muslim noon eh. Yung Hawk, yung unang-una. Yung unang-unang pelikula ni Hawk, 'di ba yung tangke nilagyan nila ng malaking speaker para matalo si Hawk. Ano? Yung malakas na vibration. Oh, yun kasi may vibration din naman yung yung tunog. Ngayon ginawa nila yun pang crowd control. Kapag mayroong mga nagrarally, meron na raw ganun ngayon, pwede nilang gamitin sa mga tao. Hindi pa sila mamamatay kumbaga kasi mahina pa lang naman na volume, pero sila magdi-disperse sila kumbaga. Ibig sabihin meron ganun, posibleng ganun. At actually sa mga pag-aaral nga, kahit sa mga yung nung World War II, isa sa mga plano nila kung paano mapapatay si Hitler, bomba. Pero yung bomba na yon, ang plano nila, maliit lang yun na bomba, pero kapag pumutok yun sa loob ng bunker, sa loob ng tunnel, kasi kulob naman yung tunnel, di ba? Ay kamamatay ni Hitler, malayo man siya dun sa bomba, yung yung compression nung bomba na mapoproduce ng bomba. Yun yung Operation Valkyrie. May pelikula nga yun eh. Yung si Tom Cruise yung bida. Pero yun eh, naudlot yun eh kasi natuklasan. Maraming beses na pinagplanuhan ng mga general ni Hitler na mapatay siya. Maraming beses siyang pinagplanuhan. Pero hindi natutuloy. So yung vibration o yung yung sound wave, makakapatay talaga. So biro mo yun panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalaman nila na yung mga nasyon ng mga propeta, pinatay, ang ilan sa kanila pinatay sa pamagitan ng sound wave. Tapos ngayon lang napagtibay na pwede palang mangyari yun. So di ba mahimala na malaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na imposible na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang author ng Quran. So galing talaga ito kay Allah. Yung sound wave papatay sa tao. Kapag nagbabasa tayo, malalaman natin yung mga nangyari doon sa mga naunang mga nasyon. Not necessarily nga Islamic na libro eh. 'Di ba? Kasi kung magbabasa tayo history, makita natin yung yung mga nahukay ng mga archaeologists. Tapos doon sa Turkey, yung sinasabi nilang posibleng bakas nung arko ni Noah doon sa bundok ng Judy.
So, yun, malalaman natin yun. So, magkaka-interest tayo lalo ngayon. Yung mga Madiya, so, di ba nabanggit nga sa Quran, ngayon, nagbabasa tayo ng mga libro, edi mas tatatag yung pananampalataya natin eh. Kasi makikita natin ngayon, ay totoo pala yung sabi sa Quran, na yung Ad, yung Thamud, nawasak sila sa pamagitan ng tunog lang. Tunog. Kasi maaring hindi sila mapipinsala nung ng malakas na ulan, baha, tornado, o yun, pinadalan sila ni Allah ng parusa na lulusot kahit saan. Tunog, seha. Na hindi pa nga nagagawa ng tao hanggang ngayon. Hanggang ngayon walang bomba na ganun eh. Yung tunog lang yung gagamitin nila para makapatay ng tao. So lahat ng ito inshallah, wal istifadatu min hadaratihim. So bukod doon sa pagbabasa natin tungkol sa mga nakalipas na mga umma na winasak, makikinabang din tayo sa ating mga kaalaman tungkol sa kanilang sibilisasyon. So yung kapag binasa natin yung kasaysayan halimbawa, maintindihan natin paano nakarating yung mga Romano sa Syria. May iniisip natin. Ngayon malalaman natin pag nagbabasa tayo ng history. Di ba panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasakop na ng mga Romano yung Syria. So ngayon nalaman natin, panahon pa pala ni Isa alayhis salam, nandun na talaga yung mga Romano. Romano ngayon sa kanya, di ba, nagpako. Sinumbong siya ng mga Hudyo sa mga Romano. So nandun na sila mula nung una pang panahon. At actually ngayon may nakikita hanggang sa North Africa, mayroong mga Colosseum ng mga Romano. Kasi nung unang panahon, yung Colosseum, yun doon nangyayari mga gladiatorial fights doon, Colosseum. Ang Roman Empire kasi nung unang panahon, nasakop nila yung paligid ng Mediterranean Sea. Mula Espanya, pataas ng Italy, Greece, hanggang pababa sa North Africa. Na nila yun, nasakop nila. So mula sa pagbabasa, nalalaman natin ang mga bagay-bagay tungkol sa mga nakalipas na mga umma. Panlima, annaha tufidul qari bima'rifati tajarubul akharin wa khibratihim allati tawassalu ilayha. Sa pamagitan ng pagbabasa, nalalaman ng pagbabasa yung mga naging experience at naging mga expertise ng ibang mga tao at kung paano nila narating ang mga bagay na ito. Maring mabuti o masama experience, di ba? So doon sa kanilang masamang experience, natututo tayo. Huwag na natin gagawin yun. Halimbawa, nalaman natin, may gera doon sa doon sa nung papasok na sila ng Persia. Nandun yung sa Omar series eh. So sabi ng mga Persyano, nandun sila sa may tulay nagkasalubong eh. Gusto nyo? Tatawid kayo o kaming tatawid? So sabi ng mga iba, hayaan mo silang tumawid kasi wala tayong tiwala sa mga yan. Tatraido rin tayo niyan. Sabi naman ng iba, tumawid na tayo kasi matapang naman tayo. Tsaka inaasahan naman nila talaga na gusto nilang mag-shahid talaga. Hindi mo sila nagpapakamatay. So tumawid na tayo, traidorin man nila tayo, edi shahid tayo. Kasi ang gagawin talaga dapat doon, kumbaga magiging kasunduan, hayaan mo na makatawid lahat, saka magsisimula yung labanan. Pero ang ginawa ng mga Persian, hindi pa sila nakakatawid lahat, sumalakay na sila. Kalimutan ko yung labanan na yun eh. Kung saan banda. Yung may mga elepante rin, di ba? May mga elepante. So nakita natin doon, kung tayo, halimbawa, nasa jihad din, natutunan na natin yung lesson na yun. Huwag tayo basta-basta tatawid na tulay. Kumbaga. Actually, sa maraming mga gera, tulay ang tulay yung flashpoint sa maraming mga digmaan. Tulay. Kaya sa maraming mga lugar na may gera, unang winawasak talaga mga tulay. Kasi doon hindi makakatawid yung kalaban. Kaya nung World War II, lahat ng mga tulay na yun sa Maynila, sira eh. Yung Jones Bridge, yung diadaanan ng papuntang Divisoria, kung galing ka Baclaran, sira yun, inayos lang yun. Unang sinisira talaga mga tulay.
So kung ganun experience, di nalaman na natin yun. Tapos kung mabuting experience naman, di mas matututo tayo dun sa kanilang mga mabubuting experience. Parang naranasan na rin natin yung dinanas nila. Pang-anim, annaha sababun liiktisabil akhlaqil hamida was sifatil karima and qiraati kutubil adab. Sa pamagitan ng pagbabasa ng mga aklat tungkol sa magagandang asal, di magkakamit din tayo ng magandang asal inshallah. Kasi alam natin kung anong gagawin. At alam natin kung ano yung hindi dapat na gagawin. Kapag nababasa natin o pinakikinggan yung mga aklat tungkol sa magagandang asal. Kung di ka nagbabasa, wala, manghuhula ka lang ng asal. May mili ka lang ng asal na pabor sa'yo. Ganun mangyayari niyan yung mga hindi naman nag-aaral talaga. Salita ng salita tungkol sa mabuting asal. Pero totoo niyan, pinipili lang nila yung mabuting asal na pabor sa kanila. Yung matandang walang hiya. Ano lang ang mabuting asal para sa kanya? Ang igalang ang matanda. Kasi pabor sa kanya, matanda siya Pero yung matandang gagalang sa bata, hindi niya yung sinasabuhay. Kasi nga, hindi naman siya talaga nag-aral Kumbaga, nanguhula lang siya at kukuha lang siya ng mabuting asal na pabor sa kanya. Ang ipagtitibay niya yung mabuting asal lang na pabor sa kanya. Yun lang. Pabor sa kanya yung gumalang sa matanda. Yun lang yung pangangaral niya palagi. Galang niyo palagi yung matanda. Galang niyo yung matanda. Gago ka ba? Gumalang ka muna din sa bata para magiging mabuting huwaran ka inshallah. Pang-7, annaha kanatun tufidul kari bikulli bikulli jadidin fil alami minal mukhtariat wal buhuth al ilmiya. Sa pamagitan ng pagbabasa, nalalaman natin kung ano yung bago. Mga bagong nangyayari o development sa mundo. Mga bagong naimbento o kaya mga bagong scientific na research. Nalalaman natin yun. At napapalalim ang kaalaman natin sa pamagitan ng pagbabasa. Bago, ibig sabihin, not necessarily bagong naimbento, pero maaring bagong natuklasan. Diba, halimbawa sa pag-aaral natin ng kasaysayan, kaya sabi nila dati, di ba, sila Lapu-Lapu daw, Muslim. O sabihin nila, 10 dato ng Borneo, Muslim. Ngayon, sa pag-aaral natin, nalaman natin, wala talagang batayan na sila Lapu-Lapu Muslim. At yung 10 dato ng Borneo, nakasama si Dato Puti. Fiction lang sila, hindi sila totoong mga tao. Katang isip lang. Yung 10 dato ng Borneo. 10 dato ng Borneo, lang sila? Fiction. So dahil sa pagbabasa, nalalaman natin tungkol sa kanila. Yung bagong development, kumbaga. Not necessarily bagong tuklas. Pero nalalaman natin dahil sa mas malalim na pag-aaral, ang mga bagay na ito. Sa pamagitan nga nito, yung mga research at iba pa. Yung salitang marites, iba pa, tawag nila sa mga chismoso. Ano pala yun? Pinagsama nilang mare, tsaka yung latest, pinakabago. Mare, ano bang latest? Yung marites. Ano ba pinakabagong balita? Pinakabagong chismis. So, sa pamagitan ng pagbabasa, yan, nalalaman natin ang latest na kapaki-pakinabang inshallah. Kakaano naman ako, allergy. Ba kinain natin kagabi? Sardinas? Minsan sa manok Pang-8, annaha sababun lil anasi wal mut'ati wat tarfi ala nafsi bi qira'atil lataifi wat taraif. Sa pamagitan daw ng pagbabasa, inshallah, ito ay nagiging paglilibang para sa tao na nagbabasa. Kumbaga, napapahinga yung isip mo sa pamagitan ng pagbabasa. Naalala ko nga nabanggit ko na ito nung nakaraan. Bakit daw sa panahon natin ngayon, usong-uso yung PTSD, yung post-traumatic stress disorder sa mga sundalo? Lalong-lalo na pag-uwi nila sa kanilang mga pamilya, doon lumilitaw yung symptoms. Doon, tulala, tapos magagalitin, at iba pa. Samantalang hindi raw ganito yung noon ng World War II tsaka ng World War I. Yung mga sundalo noon pag-uwi ng mga bayan nila, normal sila. Sabi ng mga psychologist,
yung posibleng factor dito, yung tinatawag nilang parang panahon ng pagpapahinga sa pagitan ng pag-uwi ng mga sundalo at mula doon sa duty nila. Kasi yung mga sundalo noon, ilang araw silang bibiyahe pa uwi. Sasakay ng tren, sasakay ng barko. Sa mga panahon na yun, nakapasyal sila sa iba't ibang lugar, napapahinga yung isip nila. At nagbabasa sila. Kaya napapahinga yung utak nila. Kaya pagdating nila doon sa bayan nila, hindi sila war shock. Ano sila talaga, kumbaga, panatag na sila. Hindi katulad yung mga halimbawa, mga sundalo ngayon, di ba? Ang bilis na nila makauwi sa bahay nila. Oras lang. So, kumbaga, hindi pa sila, kumbaga, decompress. Yung kanilang tension sa sarili nila, hindi pa nawawala. Whereas, kung matagal silang bumibiyahe, makakapagpahinga sila. Kaya yan nga yung ginagawa ngayon sa ilang mga sundalo. Hindi sila pinapauwi agad-agad. Muna sila, papaikot-ikuti. Hindi mo sila pupunta ng Disneyland. Paisipin na tao, Disneyland, hindi naman. Pero pupunta muna sila sa iba't ibang lugar, tatambay sa kampo, bago pauwiin. Para kung meron mang halimbawang sintomas ng PTSD na lilitaw sa kanya, so doon pa lang sa kampo, lilitaw na, ano pa man. At kumbaga, nakapagpahinga na siya bago pa man niya makaharap yung pamilya niya. Kasi kung agad-agad makakaharap niya yung pamilya niya, tapos naalala niya yung mga nangyari sa kanya habang ina-ambush sila o ano pa man, yung pamilya yung mapagbubuntunan nung nung kanyang pagka-warshock o yung mga kapitbahay niya. Ganyan yung premise nung yung Rambo, yung kauna-unahang Rambo. Di ba pinaginitan siya ng pulis? Gasa napikon na lang siya kasi baga habang pinahirapan siya ng mga pulis, naalala niya tuloy yung mga pinagdanasan niya, yung mga dinanas niya, pinagdusahan niya dun sa Vietnam. O yung pumitik na siya. Kaya yun, nawasak yung bayan nila. Nawasak yung bayan nila dahil sa pagka-bad trip niya dun sa mga pulis. PTSD. So, tayo, wala naman tayong PTSD. Kung babasa tayo, di mas malaking pakinabang din sa atin, inshallah. Yung pangwalo, magagamit natin yung oras natin na bakante, inshallah, sa maayos na paraan sa pamagitan ng pagbabasa. Ito na yung matatalakay natin next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.